Ang huling nakaligtas sa trahedya ng pag-akyat sa bundok na kumitil ng 11 katao ay nailigtas na ng helicopter mula sa K2. Nagkaroon ng trahedya habang bumababa sa isang matarik na bangin na kilala bilang bottleneck. Noong Agosto 1, 2008 sa kadalawa, nakita ni Cecily Skog ang kanyang asawang nawala sa dilim. Isang saglit, umaakyat siya sa ibaba. Biglang nilamon siya ng malakas na ugong na yumanig sa bundok. At habang sumisigaw siya ng pangalan nito, napagtanto niya ang mas malalang bagay. Nawala ang mga lubid, naputol ang daan pauwi, at naipit ang mahigit 2 na umaakyat sa lugar na walang nabubuhay ng matagal. Umihip ang hangin at bumaba ang temperatura habang nilalapitan nila ang mapanganib na bahagi ng ruta. Dumating ang sakuna sa bottleneck. Kwento ito ng 2008 K2 trahedya kung saan pagkakamali ng tao, mahinang pamamahala, at di inaasahang galaw ng kalikasan ang nagdulot ng pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng Himalayas. Maligayang pagdating sa extreme. Noong Hulyo 2000 at 8:25, umaakyat mula sa 8 internasyonal na ekspedisyon ang dumating sa Kampo 4 sa taas na halos 26,000 talampakan sa K2 ang niyebe at batong dalisdis ang huling hintuan bago ang tuktok. Dito, kailangan munang maghintay ang mga umaakyat hanggang luminaw ang panahon bago akyatin ang natitirang 3,000 at 300 talampakan kasama ng iba pang nagkukumpulan sa mga tent. Nasa Kampo 4 si Cecily Skog, isang bihasang Norwegana at unang babaeng nakatapos ng Explorers Grand Slam. Kasama dito ang pagpunta sa Hilaga at Timog Polo at pag-akyat sa pinakamataas na bundok ng bawat kontinente. Bagamat malaking tagumpay iyon, nakaraan na para sa Alpine rockstar. Hindi siya nabubuhay sa nakaraan. Lagi siyang nakatingin sa hinaharap, iniisip kung ano pa ang maaari niyang makamit. Ano ang pinakamahirap na hamon? Ito ang nag-udyok sa kanya akyatin ang K2. Kasama ni Cecily sa ekspedisyon ang kanyang asawa, si Rolf Bay, na isa ring bihasang mountaineer. Kabaligtaran ng karamihan ng mag-asawang ayaw tanggapin na mawawala ng ilang buwan ang kapareha para sa mapanganib na pag-akyat sa bundok. Magkasama nilang ginawa ito at minahal nila ang bawat sandali nito. Umunlad ang mag-asawa sa mga lugar kung saan karamihan sa atin ay natitigilan sa takot at inialay nila ang kanilang buhay sa pag-abot sa mga tuktok ng pinakamataas na bundok sa mundo na nababalutan ng niebe. Hindi ito panghabang buhay na plano nila. Pagkalipas ng 1 taon, ikinasal sina Cecily at Rolf. Dahil dito, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa hinaharap at mas mahalaga tungkol sa mga anak. Isang malaking pakikipagsapalaran na lang. Inisip niya na pagkatapos nito ay maaari na siyang bumalik sa pagiging nurse at maghanda para magkaanak. Gayunpaman, hindi laging naaayon sa plano ang mga bagay, lalo na kung isa kang profesional sa isa sa mga pinakamapanganib na esport sa mundo. Hindi niya alam noon ang kapalarang naghihintay sa kanila sa mga bundok dahil hindi naman tinawag na Savage Mountain ang K2 nang walang dahilan. Ang K2 sa Karakoram Mountain Range sa pagitan ng Pakistan at China ang ikalawang pinakamataas na bundok sa mundo. May taas itong 28,251 talampakan pangalawa kay Everest. Kahit maliit, binabawi nito sa matinding takot na dulot. Para sa karamihan ng mga umaakyat, ang K2 ang pinakamapanganib na bundok sa mundo na akyatin at may mga datos ito na nagpapatunay doon. Sa katunayan, isa sa bawat 4 na sumusubok na marating ang tuktok nito ay hindi na nakakauwi. Hindi dapat baliwalain ang bundok na ito. Pwedeng tangayin ka ng malakas na hangin na parang bagyo mula bundok at biglang bumagsak ang niyebe nang walang babala. At ang temperatura ay maaaring sobrang lamig na kaya nitong gawing yelo ang iyong hininga sa isang iglap. Isa itong lugar na bawat hakbang ay isang sugal at kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng nakamamatay na resulta. Dahil dito, mga 800 lang ang nakaakyat sa tuktok nito. Mukhang marami ito, pero kung ikumpara sa mahigit 7,000 na nakaabot sa tuktok ng Everest, malinaw na nagsasalita ang mga numero. Kung baguhan ka sa pag-akyat, iwasan mo ang bundok na ito. Batid ni na Cecily at Rolf ang mga panganib habang umaakyat sa bundok noong Hulyo. Noong ika-31, dumating sila sa Kampo 4 at sabik na naisin abutin ang tuktok. Sumama rin sa kanila sa kampo ang mga umaakyat mula sa iba't ibang internasyonal na grupo, kabilang ang Pransya at Serbia. Lahat ay naghihintay ng hudyat mula base camp para sa huling pagsubok sa tuktok. Kailangan muna nilang hintayin na lumipas ang masamang panahon. Habang nasa tent sina Cecily at Rolf, may isa pang tao sa kampo na magbabago ng lahat. Isang umaakyat
na ang mga desisyon ay babago sa huling oras ng trahedya sa di inaasahang paraan. Sa tent malapit kina Cecily at Rolf, nagtatago ang Irish climber na si Gerard MacDonnell na tinatawag na Jair ng mga kaibigan niya. Hindi man siya kasing tanyag ni Cecily, pero isa pa rin siyang bihasa at kilalang mountaineer. 10 taon bago ang 2008 ekspedisyon, nilikom niya ang lahat ng pag-aari at lumipat sa Anchorage, Alaska para paunlarin ang karera sa pag-akyat. Si Jer ay kilala at mahal ng Irish community sa Anchorage. Madalas siyang inilalarawan bilang isang pilosopo o mahusay na tagapagsalaysay, ngunit sa kaibuturan niya, wala siyang ibang minahal kundi ang mga bundok. Noong 2003 naakyat niya ang bundok Everest at makalipas lang ang 3 taon, muntik na niyang marating ang tuktok ng K2. Gayunpaman, matapos siyang tamaan ng nahulog na bato, naputol ang kanilang ekspedisyon at kinailangan siyang dalhin sa ospital gamit ang helikopter. Sa kabila ng pagsubok, sinabi niyang determinado siyang bumalik at natutunan niya na posible ito, kaya sabik siyang makabalik. Si Jer ay kilala sa komunidad ng mga umaakyat bilang isang taong hindi kayang talikuran ang sinumang nangangailangan ng tulong. Noong 1900, siya at si Mike Mace ay ginawaran ng Denali Propin matapos iligtas at dalhin sa ligtas na lugar ang 5 umaakyat sa gitna ng bagyo sa Mount McKinley. Habang nasa Camp 4 noong huling Hulyo, malapit nang matupad ni Jer ang pangarap niyang maabot ang tuktok ng K2. Pero gaya ng iba, hihintayin niya ang tamang oras bago umakyat. Dumating ang magandang balita at kumalat ang kasabikan sa kampo. Hindi alam ni Jer na may bitag na inihanda ang bundok na magtutulak sa kanya sa panganib. Maaaring gumawa ng maliit na liko ang isang umaakyat sa gitna ng kaguluhang ito. Kung gusto mong maging bahagi ng extreme na komunidad, makapanood ng mga eksklusibong video na ginawa para sa'yo, magkaroon ng maagang access sa iba pa naming nilalaman at makaboto sa mga content poll. Sumali ka sa amin sa Patreon, magkita tayo roon. Nang sabihan ng Basecamp ang mga leader ng ekspedisyon na sapat na ang panahon para subukan ang pag-akyat sa tuktok. Nagplano at nagtrabaho ng sama-sama ang ilang ekspedisyon para sabay na subukang marating ang tuktok noong Agosto 1. Maganda ang plano, magtulungan, maglagay ng lubid at makarating lahat sa tuktok ng mabilis at ligtas. Ibig sabihin, sabay na aakyat ang lahat sa tuktok. Isang desisyon na babalik at magpapahirap sa kanila kalaunan bago pa tumunog ang orasan ng hating gabi noong ika-31 ng Hulyo. Sina Sherpa at Haps ay lampas na sa kaligtasan ng kampo. 4 inihahanda ang mga fixed line bilang gabay ng mga aakyat ng bundok. Dahil sa pagkakasakit sa taas, kinailangang bumaba ng bundok si Shahin Baig, ang pinakabeteranong Hap. Malaking dagok ito sa grupo dahil siya lang ang porter na nakaabot sa tuktok. Dito nagsimulang magkaproblema ang lahat dahil sa kanyang pagkakasakit. Nagkamali ang mga dibihasang porter sa paglagay ng sobrang lubid sa ibabang bahagi na hindi naman kailangan. Dahil dinala ni Shahin ang mahahalagang kagamitan, kinulang ng lubid ang advance team. Nagsisimula ng magkagulo ang mga bagay-bagay sa bundok. Tulad ng alam mo, kahit maliit na pagkakamali sa K2 ay pwedeng magdulot ng sakuna bago mag-alas 3 ng madaling araw. Binuksan ni na Cecily at ng iba pang umaakyat ang kanilang mga tent at sinalubong sila ng madilim na paligid. Umuungal ang hangin at nakakakilabot sa lamig na temperatura na nasa -20 degrees Fahrenheit. Hindi ko alam sa'yo, pero gusto ko agad bumalik at magpainit sa portable na kalan. Pero para sa mga umaakyat tulad ni na Cecily, Rolf at Gerard, ito pa lang ang simula ng kasiyahan. Pagkatapos nilang ipunin ang kanilang gamit, oras na para simulan ang kanilang pag-akyat sa tuktok. Habang umaakyat sila, napansin nilang sobra ang nakapirming lubid sa itaas ng kampo 4 pero kulang sa dulo ng pag-akyat. Dahil dito, kinuha ng mga umaakyat ang lubid sa ibabang bahagi, nagdulot ito ng pagkaantala at mapanganib na siksikan sa makitid na bahagi ng bundok. Pero kung may alam ka tungkol sa K2, ito ang lugar na ayaw mong magkaroon ng siksikan. Ang bottleneck ay matarik at makitid na daan, 1,300 talampakan sa ibaba ng tuktok ng K2 sa taas na 26,900 talampakan. Sa itaas ng rutang ito, may malalaking blok ng yelong glacial na tinatawag na sea rocks, na delikado dahil sa pagbagsak ng yelo at pagguho ng niebe. Dapat mag-ingat ang mga umaakyat sa bahaging ito na 330 talampakan ang haba at may katarikan na 50 hanggang 60 degrees. Sa kabila ng matinding panganib nito, ang bottleneck ay bahagi ng pinakakaraniwang ginagamit na mga ruta papunta sa tuktok, kabilang na ang Abruzzes Spur.
Ito ay dahil teknikal na ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para mabawasan ang oras na ginugol sa kinatatakutang death zone. Isang taas na higit sa 26,000 talampakan kung saan nahihirapan ang katawan ng tao na mabuhay. Dahil ito sa kakulangan ng oxygen. Pagdating ni na Cecily, Rolf, Gerard at iba pa sa bottleneck, 4 na umaakyat na ang sumuko kabilang sina Amerikanong Erid Mater at Suwekong Frederick Strang. Marami ang nag-aalala na mahuli sa tuktok at sa mga panganib nito. Ang iba naman ay nag-aalala tungkol sa posibilidad na maipit sa masikip na bottleneck at sa panganib na biglang may bumagsak na tipak ng yelo anumang sandali. Lahat ng ito ay makatuwirang mga pag-aalala. Para kina Cecily, Rolf at Gerard, laro lang ito at ang pag-abot sa tuktok ng pinakamapanganib na bundok ang pangunahing layunin nila. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, sumikat ang araw at naengganyo ang mga umaakyat dahil sa init. Pagkalipas ng ilang linggo sa bundok, ramdam na ni Cecily ang matinding pagod. Nahihirapan siyang makasabay sa mga umaakyat na sumusunod sa kanya. Isang beses, lumapit si Dren Mandik, isang Serbian mountaineer, at sinubukang lampasan siya. Sinubukan ni Dren na lampasan siya. Tinanggal niya sandali ang pagkakakabit at balak umikot sa kanya. Ito ang panahon na kailangan ng ingat ng mga umaakyat. Kapag may nagdiskonekta sa ganitong taas, hindi lang siya kundi pati ang katabi niya ay nalalagay sa panganib. Pagkakalas niya, dumulas ang bota niya, nawala siya sa balanse at natumba, dahilan para matumba rin si Cecily. Kasama niya, malakas siyang bumagsak sa yelo at napunit ang guwantes habang pinipigilan ang sarili. Pagkaakyat niya muli, hingal na hingal at pilit inaalam ang nangyari, wala na si Dren. Nahulog siya ng 300 talampakan sa matarik na dalisdis, tumatama sa yelo at bato hanggang sa mawala sa paningin niya. Nabahala sina Cecily at ang iba pang umaakyat dahil alam nilang maliit ang tsansa niyang mabuhay. May isang umaakyat na hindi makapaniwala. Gumagalaw pala ang katawan ni Dren. Nang makita ito, ang kanyang mga kasamahang Serbiano na sina Predrag Zagorok at Isoplanik, kasama si Frederick Strong, ay nagmadaling bumaba ng bundok sa pag-asang mailigtas ang kanyang buhay. Pagdating nila roon, huli na. Patay na si Dren dahil wala na siyang pulso at malala ang kanyang mga sugat. Nagdesisyon ang mga Serbian, kasama si Frederick, na ibaba ang katawan niya sa Kampo 4 habang ginagawa nila ang tungkulin. May isa pang trahedya na nangyari. Si Johan Baig, isang high-altitude porter, ay tumulong bumaba papunta kay Dren, ngunit bigla siyang nadulas at dumulas pababa. Pagkatapos, bago pa siya makakilos, bigla siyang nawala sa matarik na dalisdis at nahulog hanggang sa siya'y mamatay. Kay dalawa ay kumuha ng 2 biktima sa araw na iyon, ngunit hindi sila ang huli. Paakyat sa bundok, nagtutulak sina Cecily, Rolf at Jair patungo sa tuktok. Dahil sa bottleneck, nahuli silang makarating sa tuktok kaysa sa plano. Ang ilan ay hindi nakarating sa tuktok ng bundok hanggang alas 8 ng gabi. Lampas na sa normal na oras ng balik na alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Sa 25 katao na umalis ng kampo noong umaga na iyon, 18 lang ang nakarating sa tuktok at sa kasamaang palad, 2 ang nawala ng buhay sa proseso. Nauna si Kastilang Alberto Serain na mag-isang umabot sa tuktok mga alas 3 ng hapon. Nakababa siya ng ligtas at nakalampas sa bottleneck bago dumilim, ngunit hindi ganoon pinalad ang iba pa sa bundok. Matapos magsimulang bumaba si Alberto, sina Cecily at Lars Nessa ay bumababa na rin ng bundok. Noong oras na yon, dumilim ang langit at bumaba ang temperatura. Ang tanging ilaw nila ay mula sa sulo at mga lubid na nakakabit sa lupa. Nakabalik sila sa makipot na daanan. Ngunit si Rolf, dahil sa pagod at posibleng altitude sickness, ay bumalik na ilang daang talampakan bago ang tuktok. Bilang mapagmahal na asawa, naghintay siya malapit sa daanan para sa kanyang asawa. Nagkita silang muli bandang 8:30 ng gabi. Sabay silang 3 bumaba. Nauna ng bahagya si Rolf sa asawa bago pa may makapagsalita. Malaking tipak ng yelo ang bumagsak mula bottleneck, nagdulot ng kaguluhan at malakas na dagundong. Yelo, niebe at bato ay nagliparan sa lahat ng direksyon nang bumagsak sa lupa ang napakalaking tipak ng yelo. Sinubukan ni Rolf ang kanyang makakaya para makaiwas, ngunit tinangay siya pababa ng bundok at nabaon sa ilalim ng niebe at yelo. Wala nang nagawa si Cecily kundi panoorin sa dilim habang tinatangay ang kanyang asawa sa harap mismo ng kanyang mga mata. Agad na namatay si Rolf.
Hindi masukat ang takot na naramdaman ni Cecily noon. Mahirap maintindihan ang biglaang pagkawala ng mahal mo. Ngayon, may bago pa silang malaking problema. Naputol ng bumagsak na yelo ang mga nakapirming lubid at mahigit 100 umaakyat, kabilang si Cecily, ang na-stranded sa death zone. Marami sa mga umaakyat ang nataranta dahil wala sa kanila ang handa sa free solo na pagbaba. Wala rin silang mga lubid na pamalit sa mga nasira. Mas tumatagal sila sa death zone, mas mataas ang tsansa ng maagang pagkamatay. Si Cecily ay nilamon ng emosyon sa mga sandaling iyon, ngunit matapos ang ilang minuto ay nagawa niyang pakalmahin ang kanyang sarili at sinubukang mag-focus sa kanyang kaligtasan. Kasama si Lars, dahan-dahan siyang bumaba ng bundok kahit walang lubid. Nanguna si Lars, gumagawa ng hawakan gamit ang ice axe at crampons, at tinatanglawan ang daan ni Cecily gamit ang headlamp niya. Si Cecily, may pasa at nanginginig, ay dahan-dahang gumalaw, inuna ang ice axe at bota. Sa isang desperadong pagsubok na mabuhay habang bumababa, nadulas si Cecily at nahulog sa madulas na yelo. Dumulas ng 60 talampakan bago niya nagawang huminto gamit ang kanyang ice axe. Bumaba agad si Lars at nagpatuloy sila sa mapanganib nilang paglalakbay. Sa huli, nakita nila ang ilaw ng Kampo 4 sa malayo at napuno sila ng saya. Nakabalik na sila sa kaligtasan. Noong una, tiwalang naghihintay si Cecily kay Rolf sa Kampo 4 at naniniwalang ligtas ito. Gayunpaman, pagdating nila sa tolda ni Oystein Strangeland, ang ika-4 na miyembro ng kanilang grupo, ibinalita ni Lars ang nakakalungkot na balita at sinabing nawala si Rolf. Pagkatapos, pumunta si Cecily sa sarili niyang tolda, ngunit nadatnan niya itong walang laman. Dito niya tuluyang naunawaan na wala na talaga ang kanyang asawa. Sa bottleneck, nagsimula na ring mag-free solo, pababa ang ilang umakyat. Si Ug the Bread, isang malas na kaluluwa, ay namatay matapos mahulog habang bumababa sa dilim, marahil dahil sa pagod at kulang sa oxygen. Dahil sa maraming panganib ng free solo na pagbaba sa bottleneck, ang mga umaakyat tulad ni Jer ay nagpasya na huwag bumaba sa gabi. Naniniwala silang masyadong delikado ito. Siya ay huling nakaabot sa tuktok dahil tumulong siya sa ibang umaakyat malapit sa tuktok. Nagdesisyon sina Jair, Marco Confortola at Wilco von Ruyen na magkampo sa death zone magdamag, naniniwalang mas mainam maghintay ng umaga. Ngunit delikado rin ito. Sobrang lamig ng gabing iyon, umabot sa 40 degrees Fahrenheit ang temperatura. Kinailangan din nilang labanan ang matinding pagod, kakulangan sa oxygen, at ang palagiang banta ng pagbagsak ng yelo. Sa kung anong paraan, nagawa nilang makalampas sa gabing iyon. At nang tumama ang unang sinag ng araw sa bundok noong umaga ng Agosto 2, gising na sila at handa nang umalis. Si Wilco ay hirap dahil sa snow blindness, kaya nagdesisyong bumaba mag-isa. Sumunod agad sina Jair at Marco, ngunit nadatnan nilang nagkakagulo sa mga lubid ang ilang Koreano at ang kanilang Sherpa. Delikado talaga ang sitwasyon. Kung di sila tutulong sa mga lalaki, siguradong mamamatay ang mga iyon. Kung ikaw ay mapasok sa delikadong sitwasyon, sa tingin mo ba mananatili ka para tumulong? Tutulungan mo ba ang mga Koreanong umaakyat o susunod ka sa patakaran ng pag-akyat at ililigtas ang sarili mo? Hindi kayang iwan ni Jair ang mga umaakyat na nanganganib. Kahit magkaiba ang ilang detalye ng kwento, marami talagang oras ang ginugol ni Jair sa pagpapalaya sa kanila. Pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Sa isang sandali, lumingon si Marco sa kanyang tabi at nakita niyang lumalayo si Jair. Sa una, inisip niyang tinamaan ng sakit ang Irishman dahil sa altitude at mag-isa na lang ito. Ginawa ni Marco ang lahat ng kanyang makakaya at nagawa pa niyang mailagay ang mga Koreanong umaakyat sa isang komportabling posisyon bago niya napagpasyahang ipagpatuloy ang kanyang pagbaba. Maagang umaga nagsimula ang pagsagip mula sa base camp kasama sina Sherpa Cheringbot at Big Pasong Bot na tumulong sa mga na-stranded. Pag-alis ni Marco, papalapit na ang rescue team, ngunit nananatili ang tanong, ano ang nangyari kay Jair? Sa totoo lang, isa itong malaking kontrobersya na pinag-uusapan ko. Sa ibang video, nakita ng rescue team na naabot ng climber na nakapulang suit na tinangay ng avalanche ang mga stranded na Koreano at Sherpa. Eksaktong tugma ang gamit kay Jair at labis akong nagulat sa sumunod na nangyari. Ilang minuto lang matapos mag-radio pababa si Pasang sa base camp, isa pang napakalaking tipak ng yelo ang bumagsak mula sa itaas ng bottleneck na nagdala ng avalanche. Tinangay noon si Pasong Zumek at ang dalawang Koreanong umaakyat pababa ng bundok at sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas.
11 umaakyat ang nasawi sa nangyaring isa sa pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng Himalaya. Halos kalahati ng umalis mula Camp 4 noong Agosto, isa ay hindi na nakauwi at ang mga nakabalik ay may sugat at trauma. Natatagal habang buhay. Bumaba si Wilco Van Ruyen sa bagong ruta, nilampasan ang Camp 4 at nagbibiwak ng ikalawang gabi sa bundok. Nang siya ay masagip ng ibang umaakyat, nakaranas na siya ng 3rd-degree frostbite at matinding sakit. Dahil dito, naputulan siya ng lahat ng daliri sa paa pero nakaligtas mula sa bundok. Pagkaalis ni Marco Confortola kay Jair, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa pagbaba. Itim na ang kanyang mga paa dahil sa frostbite at matindi ang sakit, pero hindi siya tumigil at nagawang bumaba ng bundok sa loob ng ilang araw. Tinulungan siya ng rescue team na dumating sa base camp noong Agosto 5 at inilikas ng helicopter kinabukasan. Wala ni isa sa mga climber na nakaligtas ang magiging katulad ng dati. Tungkol naman kay Cecily, nagkwento siya tungkol sa karanasan. Sinabing ginabayan siya pabalik sa base camp ng tinig na naramdaman niyang kay Rolf. Pag-alis niya sa bundok, naranasan niya ang matinding pagdadalamhati at pakikibaka. Lumipat siya sa bahay ng mga magulang ni Rolf dahil hindi niya kayang harapin ang dati nilang apartment. Malaki ang pagkawala, pero natanim sa kanya ang pilosopiya ni Rolf. Hindi mo lang dapat palihim na sundan ang iyong mga pangarap. Dapat mo itong sunggaban ng 2 kamay, hawakan ng mahigpit at subukang isabuhay ang mga ito. Ito ang nagbigay motibasyon sa kanya kahit sa pinakamadilim na panahon. Totoo sa kanyang mga sinabi. Nakahanap si Cecily ng paraan upang parangalan ang alaala ni Rolf at ang sarili niyang pagmamahal sa paglalakbay. Noong 2010, nakamit niya ang isa pang kahangahangang tagumpay bilang unang babae na nakatapos ng isang walang tulong at walang suporta na paglalakbay sa buong Antarctica. Hanggang ngayon, ang K2 ang pinakamapanganib na bundok sa mundo, kaya't laging nag-iingat ang mga umaakyat dito. Ang mga bahagi ng ruta gaya ng bottleneck ay paalala na pwedeng biglang lumala ang sitwasyon anumang oras. Kahit handa ang umaakyat, minsan hindi nila kayang iwasan ang galit ng kalikasan. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, manatiling matapang.